Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo. Ipinagtatayo ninyo na mga magagarang libingan ng mga propeta, pinapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta, at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinasabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ng iba. Sa gayoy, lalagpak ang lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat ng itatag ang sanlibutan, magmula kay Abel hanggang kay Zacarias, na pinatay sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalubhasa ng kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok. Hinahadlangan pa ninyong ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga iskriba at ng mga pariseo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Bakit sinabi ni Jesus na kawawa ang lahing iyon? Ba't niya sinabing kawawa sila? Kawawa sila dahil hindi sila nakinig. Naging matigas ang kanilang ulo at ang kanilang puso sa pakikinig sa pahayag ng mga propeta na naging daluyan ng salita ng Diyos. Ang Diyos sa lumang tipan ay nakikipag-usap sa kanyang bayan sa pamamagitan ng mga propeta. Pero matigas ang ulo ng kanyang bayan, kaya ayaw na nilang makinig sa mga propeta. Hindi na nga nakinig, gusto pa nilang patayin ng mga propeta. At ito tinuturo ni Jesus at sinasabi sa mga iskriba at pariseo, kawawa kayo. Dahil imbis na nakinig kayo sa utos ng Diyos para kayo'y dalhin sa daan ng buhay, ipinapatay pa ninyo ang mga propeta na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Dahil ayaw nilang tanggapin ang tinig ng mga propeta. Minsan sa buhay natin, may mga propeta tayo.
Mga propeta na tumatayo, nagsasalita laban sa mali at pangit. Pero magandang paano ba natin tinatanggap yung mga propeta sa buhay natin? Paano natin tinatanggap pag may kaibigan tayo o mahal sa buhay na nagpapaalala sa atin sa tama at itinuturo sa atin yung mali para mabago? Paano natin tinitignan ito? Nagagalit ba tayo pag mayroon tayo natatanggap na ganon? Mga paalala? Natagagalit ba tayo? Pinipersonal ba natin sila? Na nagiging galit tayo sa kanila? Kawawa naman. Para lumago tayo bilang mga Kristiyano, kailangan din maging bukas tayo. Bukas sa mga pagpapaalala. Bukas sa pagpapahayag. Pag ang pari ba ay nagpahayag tungkol sa isang bagay na hindi mo gusto, pero kailangan mong marinig, nagagalit ka ba sa pari? Sabihin si Father, ito ganyan-ganyan pinagsasabi. Minsan na lang ako magsimba, ganyan pa yung sinasabi. Hindi ho namin pwedeng tigilan ang aming misyon na maging propeta. Nasa sa inyo na yun kung tatanggapin ninyo ang mensahe namin. Pero sana, mabagabag din tayo sa mensaheng yun. Dahil minsan yung naririnig natin ay para sa atin. Para dalhin ang bayan ng Diyos palapit sa puso ng Diyos, hindi palayo. Palapit sa bayan ng Diyos. Palapit sa puso ng Diyos. At para lumapit tayo sa puso ng Diyos, ay kailangan nating sundin ang kanyang aral at turo. Kailangan natin sundin ang kanyang mga alituntunin para dalhin tayo sa buhay. Dalhin tayo sa buhay ng pagpapakabanal. Hindi palayo dahil sa kasalanan. May mga propeta ba sa buhay mo na kayang tumindig sa iyo at magpaalala sa iyo para dalhin ka sa tama? Ituro yung mali, pero hindi naman galit sa iyo, nagpapaalala lang. Paano natin tinitignan yung mga ganitong klaseng pagpapaalala sa buhay natin? Tinatanggap ba natin? O nagagalit tayo? Kung tatanggapin natin, dun pumapasok ang paglago. Dahil in every feedback and correction, we grow as persons. Pero kung masyado tayong defensive, masyado tayong nagagalit pa pag may nagpapaalala, paano tayo lalago niyan? Kung may isang tao nagpapaalala sa atin tungkol sa mabuting balita at medyo tinamaan tayo, hindi natin nagustuhan. Pero kung titignan natin, if it is for ourselves and for our own growth, then it is not bad for us. It is for our growth. Para sa ating paglago bilang isang Kristiyano. At yan po ang misyon ng bawat propeta. Ipaalala sa bayan ng Diyos ang mga ginagawa niya na naglalayo sa Kanya sa piling ng Ama para akayin siya pabalik sa Diyos. Ang bayan ng Israel naging matigas ang puso, lumayo sa piling ng Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang propeta ang nagpaalala, pero imbis na makinig, nagalit pa sila. Sana tayo ho bilang Kristiyano ay hindi ganon ang ating pagtingin sa mga propeta natin ngayon na nagpapaalala sa atin ng tama at mabuti. Pakinggan natin, baguhin ang buhay. Huwag natin personalin ang paalala ng mga propeta sa panahon ngayon. Amen.